Nung 28 weeks akong buntis, akala ko talaga ilalabas ko na yung baby ko. At hindi lang dahil nag-preterm labor ako ha, kundi dahil nahirapan kaming makahanap ng ospital na tatanggap sa akin. Ito ang pinaka-traumatic na 12 days ng buhay ko. June 12, bigla akong nakaramdam ng parang mainit na something na galing sa tiyan ko tapos para siyang paakyat papunta sa ulo ko. Feeling ko talaga yung parang mahihimatay ako and that time kasi mag-isa lang ako sa bahay, wala yung asawa ko. Hindi ko pa yun naranasan kahit sa first pregnancy ko kaya talagang kinabahan talaga ako ng sobra. As in panic mode talaga ako. Lucky for me may mga mababait tayong mga kapitbahay kaya natulungan ako maisugod sa ospital. Pumunta kami sa pinakamalapit na public hospital dito sa amin. Akala ko noong una i-check lang ako, binipi ako, nag-oxygen sila, nag-check ng oxygen sa akin. Pero nung inay-ina ako, doon na nalaman na 2 cm na pala ako at sabi niya nagle-labor na daw ako. Ang nasabi ko lang, "Bakit ang aga? 28 weeks pa lang ako, Parang gano'n yung sabi ko paulit-ulit. Ta's parang naiiyak na ako. Sabi nung nurse do'n dahil level 1 lang sila ng hospital, hindi ako puwede admit do'n just in case na mga anak ko ng maaga. Tinurukan muna nila ako ng mga gamot na kailangan ko and then tsaka ako pinauwi. And then they advised na tawagan ko yung OB ko kung saan ako regular na nagpapa-check-up para matanong kung ano yung next kong gagawin kung need ko bang i-admit. Nung tinawagan ko yung OB ko, meron namang malapit na accredited siya na hospital. Although private hospital yun, so wala kaming choice. So, pumunta agad kami dun sa private hospital na yun at dun na ako nagpa-check. So, dun sa ER ng hospital na yun, nagbigay sila sa akin ng mga treatments, ng mga tests. So, na-urinalysis, merong urine culture, may blood test, lahat na ng test na puwedeng gawin sa akin tapos naglagay din sila ng lahat ng treatment na puwede sa'kin para ma-stop yung contractions and yung pagle-labor ko. Pero despite all the treatment, nag-progress pa rin siya to 3 cm. So dun na nagsabi yung mga doctors saka yung OB ko na kailangan ko nang ilipat sa mas malaking ospital. Akala ko nung una madali lang yung susunod na step. Tinulungan na kami ng mga kamag-anak ng family ng asawa ko and naghanap na sila ng iba't ibang hospital, mga public hospitals kasi yung sabi nung private hospital na pinuntahan namin una is medyo may kamahalan talaga 'pag na-incubator at na-ventilator si baby. Nasa around 50,000 to 70,000 a day. So, no choice kami, kailangan maghanap ng public hospital na may mga kumpletong equipments. Lahat ng hospitals na natawagan na mga public hospital, ang sinasabi is wala po silang available. Habang lumilipas yung oras, lalo akong natatakot. Hindi ko ikakahiya sabihin, lahat naman siguro tayo 'no, sa gano'ng sitwasyon. Yung nasa isip ko lang talaga nun is saan ako kukuha ng pera, 'pag in case na kailangan talaga sa private hospital kami pumunta. Kaya ginawa namin lahat para makahanap ng hospital na kayang mag-alaga ng sobrang premature na baby kasi 28 weeks ang liit pa lang daw talaga nun, parang utak lang, singlaki lang daw ng utak. May isang hospital kaming napuntahan na nung una ayaw din kaming tanggapin kasi sabi nila kung sana daw nasa 30 weeks, 34 weeks ako pataas, pwede pa. Pero sobrang ano talaga kasi 28 weeks pa lang kasi. So hindi sila tumatanggap ng gano'n. And, wala na kaming choice kundi ano talaga, like pinilit talaga namin dun, makipagsapalaran dun sa hospital na yun. Kasi nga napapagod na din ako kakaikot kasi walang walang ambulansya, like sasakyan lang yung gamit namin, sasakyan nung kamag-anak ng asawa ko. And bago ako na-admit dun, tinawagan ko muna yung asawa ko kasi nagbigay na yung hospital sa'min ng mga possible risks 'pag pinilit talaga naming ma-admit dun since hindi din sila kompleto ng kanilang, mga equipments para sa sobrang premature na baby. So, ang kailangan ko lang gawin para ma-admit ako dun is kailangan kong pumirma ng waiver na nagsasabi dun na walang responsibility yung ospital in case na may mangyari sa'ming dalawa ni baby kasi nga incomplete nga sila ng equipments. Habang hawak ko yung waiver, as in nanginginig ako nun, naiiyak talaga ako nun. Pero sabi kasi ng asawa ko, ako daw muna ang importante. Doon na talaga ako umiyak talaga ng sobra-sobra. Hindi dahil gusto kong sumuko, kundi dahil ang nasa isip ko, paano naman yung baby ko? Eto na ba talaga yun? Pakiramdam ko nun wala akong kontrol sa mangyayari eh. Ang kaya ko lang gawin nung time na yun is magdasal talaga.
So, na-admit ako dun sa hospital na yun, public hospital din, from June 12 hanggang June 18. So, from June 12 to June 18, nagtatry maghanap yung family ng asawa ko tsaka yung asawa ko ng ibang hospital na mas malaki, na mas may chance na magkaroon ng complete equipments. By June 18, nakahanap kami, nirefer kami dun sa malaking hospital na yun. Kaso, yun nga, paunahan yung yung availability yung incubator and ventilator. I don't know if incubator lang ba or kasama na din yung ventilator doon. Yun yung sabi nila sa amin na paunahan talaga kung sino yung mauna. So parang ano pa siya, parang naging race patuloy. So imagine yung frustration, yung kaba ko, yung nasa isip ko, mentally like traumatic talaga siya. Lalo na nung na-admit ako doon sa ER, 5 kami na puro preterm na kailangang i-admit. So iniisip ko, shucks, paano kung hindi ako mauna? Paano pag nauna siya, nauna yung isa? Paano pag nakuha nila yung incubator na sana pwede sa baby ko? So paano na lang pag sabay-sabay kaming nanganak? Pero wala na kaming magagawa, mas may chance kami dun sa hospital na yun compared sa previous na hospital na pinasukan namin or pina-admitan sa akin. So nung inadmit ako dun, diniretso na ako sa labor room kasi mas mo-monitor daw ako ng mga OBs dun. Kasi very busy yung mga OBs, wala silang time para magtaas baba sa ward tapos pabalik dun sa labor room. So they want me na ma-monitor agad-agad dun sa mismong labor room. Dun ko nakita kung gaano kahirap yung mga pinagdadaanan ng lahat ng nanay. Although yes, I already had my first baby, pero dun ko kasi, yung first ko kasi, private hospital kasi ako nun. So ako lang mag-isa. So dun kasi sa public hospital na yun, kitang-kita ko lahat ng mga sigaw or naririnig ko yung mga sigaw, yung mga requests ng mga ng mga nanganganak, yung mga iyak, lahat ng paghihirap nila. May isa pang nakita ko na 4 days siyang nag-labor and nagmamakaawa na siya na pakainin at uminom ng tubig kasi parang wala na siyang force para mag-push ng baby. Kita ko yung takot sa mga mata nila habang nakahiga ako kasi parang ano lang siya magkatapat lang yung room and then may parang glass window. So, kitang-kita mo talaga. Isa lang yung paulit-ulit kong dasal that time and umiiyak ako every now and then. 3 days ako doon sa labor room. And then, sabi ko lang, Lord, wag muna sana. Kahit paabutin niyo po muna ng full term, kahit 37 weeks exact, paabutin niyo lang si baby ng ganun kasi hindi ko kaya, sabi ko. Sabi ko, pinagdasal ko, Lord, sana bigyan mo pa ng mas maraming panahon yung baby ko sa tiyan ko. And thankfully, sobrang thankful ako kasi nabigyan na ako ng chance na makalipat sa ward kasi sabi ng OB ko, tumigil na daw yung contractions ko and tumigil na yung pagdadilate, pagpo-progress nung 4 cm ko. Nag 4 cm na ako doon nung nandun ako sa hospital. And by June 24, after a long wait, finally, in-advise na ako na pwede na akong umuwi basta full bed rest lang ako. And sobrang nakakatuwa pa si Doc kasi sabi niya sa akin, June 24 kasi ako discharge and timing na timing, birthday na birthday ko yun. So lahat ng OB, may tatlo or apat ako, ay tatlo or dalawang OB ata ako nun. Tapos silang lahat pumunta dun sa ward tapos nag-greet sa akin ng happy birthday. So ayun, ngayon 32 weeks na si baby, magto 33 weeks na kami and hopefully mag 37 weeks tayo. Prayers ng mga mommies. Dasal lang talaga, kaya natin to. Tandaan nyo lang parati mga mommies, hindi kayo nag-iisa. Pwede kayo mag-usap-usap sa comment section or pwede nyo akong i-message dito. Thank you so much for watching. Till our next Bed Rest Diaries. Bye!